Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa stablecoin ng Ripple. At yan ang paliwanag ni Ginoong Brad Garlinghouse dito. Yan, siya po ang CEO ng Ripple. Ay kanya pong ipinaliwanag na ang kanilang stablecoin na ilalabas ay wala daw po itong problema or magiging madali lamang daw po ito na magkaroon ng repeg sa $1 na presyo. Ayan, pag stable po kasi, sa mga hindi po nakakaalam, pag sinabi nating stable coin ay nakadikit po sa US dollar ang value nito, 1:1. Ayan, kaya kung pag ang stable coin ni Ripple ay isang piraso, ay yan po ay may katumbas na isang piraso na rin ng dollar. Ayan. At ang mga halimbawa po ng mga stablecoin na mga kilalang stablecoin na madalas po natin ginagamit ay ang USDT yan, at USDC. Ayan. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan po siya, si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple. Sabi rito ay Ripple CEO Brad Garlinghouse expresses confidence in the company's upcoming stablecoin prospects, including the likelihood for the token to gain a significant share of the stablecoin market. Ayan. Malakas po ang confidence nitong si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, na ang kanilang ilalabas or paparating na stablecoin ay ito ay magtatagumpay or magkakaroon ng ito ay magsa-successful. I'm very optimistic that there is a lot of market share there for its stablecoin. There is a lot of growth for the upcoming stablecoin, so I'm excited, Garlinghouse remark. Kaya yan, napaka-positibo po ang pananaw ni Ginoong Brad Garlinghouse pagdating po sa market share ng mga stablecoin. At sabi pa niya rito ay nakikita daw po niya na malaki pa ang pwedeng magiging paglago ng mga stable coins. Kaya yan, particular po yung stable coin na kanilang ilalabas dito. Kaya yan, may actual na post po rito ang itong si XRP Drops. Ayan, Ripple stablecoin is superior to USDC and USDT. Remember when USDC depeg, Circle couldn't move USDC when they step in. That's partly because I think Circle doesn't have a big balance sheet. Ripple has 20 to 30 billion dollars. Yan. Ang sabi rito ay mas superior daw ang stablecoin ni Ripple. Ayan, mas superior daw po ito in comparison or kumpara kay USDC at saka kay USDT. At ang isa pong patunay dito ay noong bumagsak ang nakaranas ng depeg ang USDC na stablecoin. Yan, nagkaroon po sila ng problema at nahirapan po silang ma-repeg ito or maibalik sa 1:1 na ratio. Yan, yung 1 USDC is equivalent to 1 US dollar. Yan, nahirapan po silang magkaroon ng repegging kasi ayon po rito ay mukhang kulang daw yung kanilang balance sheet. Yan, hindi daw po nila kayang paangatin ito. Yan, yung kasi yung nagmamanage po rito ay or nagmamay-ari po ng USDC ay ang Circle. Yan, kulang daw yung kanilang balance sheet. Pero para dito naman sa stablecoin ni Ripple ay magiging madali lamang daw po ito para sa kanya kasi malaki ang balance sheet nitong si Ripple na umaabot po ng 20 to 30 billion dollars. Kaya kung sakaling nakaranas po ito ng depegging ay ayan, hindi daw po ito isang malaking problema. Ayan, magiging mabilis lamang yung kanyang repegging. Ayan, ito po yung naganap na depegging ni USDC. Ayan, nagkaroon po siya ng depegging kung saan ay bumagsak po siya sa 0.95. Ito po yung chart na ibinahagi ni Watcher Guru. Ayan. Laki ng kanyang binagsak.
mula sa pagiging $1 ay bumagsak po siya sa 0.95. Notably, the Ripple CEO recounted when Circle's USDC stablecoin lost its peg to the dollar and how difficult it was for the company to restore the asset's $1 peg. Ayan. Muling binalikan ni Ginoong Brad Garlinghouse yung kaganapan dito sa stablecoin ng Circle na si USDC, kung saan ay nagkaroon nga ito ng deep pegging at nahirapan daw po sila na ma-restore or maibalik ang presyo nito sa $1. Kaya yan na, ito po yung ipinakita rito ng Watcher Guru nung bumagsak po siya ng 0.95. Ayan, ay talagang nahirapan po yung Circle na ibalik yung or paangatin yung presyo nito sa $1. Ripple has a strong balance sheet than Circle. Yan, reacting, Garlinghouse attributed the difficulty restoring USDC's $1 peg to Circle's low balance sheet. The Ripple CEO emphasized that USDC didn't move because or despite Circle's assuring investors of its plans to step in and possibly cover any shortfall. Ayan. Ang nakikita raw po ni Ginoong Brad Garlinghouse, kung bakit nahirapan daw ang USDC or ang Circle na i-repeg. Yan, yung bumagsak dito na presyo ng USDC pabalik sa $1 ay kulang daw po ang balance sheet ng Circle. Yan, hindi daw po nila kayang i-cover. Yung kanilang balance sheet ay hindi daw po sapat para i-cover yung naging pagbagsak o yung depegging ng kanilang USDC. Pero ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse ay kung pag ganito raw yung nangyari sa kanilang stablecoin ay madali lamang daw po nilang i-cover ito kasi malaki yung kanilang balance sheet na hindi katulad ng Circle. He revealed that Ripple has a large balance sheet of $20 billion to $30 billion behind it. Hence, it can easily repeg the stablecoin to $1. Kaya yan, ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse ay kung sakaling nakaranas na rin po ng depegging, ayan, ganito ang kanilang stablecoin, ayan, ay magiging madali lamang daw po na masusolusyonan nila ito dahil sa meron po silang malaki na balance sheet na pwede nilang gamitin para i-cover up ang naranasang depegging ng kanilang stablecoin. Yan, laki po ng kanilang balance sheet. Ayan po ang kanilang ipinagmamalaki na $20 billion to $30 billion na pwede po nilang gamitin kung sakaling nakaranas ng depegging ang kanilang stablecoin. Garlinghouse confident about Ripple stablecoin amid USDC and USDT threats. Ayan, napaka-confident po ni Ginoong Brad Garlinghouse sa kanilang ilalabas na stablecoin maski meron po siyang mga kakompetensya na si USDT at saka USDC. Market watchers believes Ripple's upcoming stablecoin will face stern competition from USDC and USDT when it launches later this year on the XRP Ledger, XRPL, and Ethereum networks. Kaya yan, may ilalunch po sa network na Ethereum at saka XRP Ledger ang stablecoin ni Ripple. At syempre, inaasahan po ng lahat na ang kanyang mga magiging kakompetensya rito ay sina USDC at saka USDT. Nonetheless, Garlinghouse is confident that the upcoming stablecoin would gain a significant share of the stablecoin market, which is projected to reach a $2.8 trillion valuation by 2028. Yan, naniniwala po at saka napaka-confident po itong si Ginoong Brad Garlinghouse na ang kanilang paparating na stablecoin ay makakakuha na rin ng malaking share sa stablecoin market. Kaya, ayan, parang isa po itong pag-promote sa kanilang paparating na stablecoin. Ayan, ang stablecoin ni Ripple. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.